Hi, magandang umaga po sa inyong lahat for our first reading for today. Tingnan naman po natin kung ano po ang makikita natin sa ating first reading of the day. Pasensya na po kayo ha, medyo masakit lang po talaga ang ulo ko pero tumahit pumangon po ako para mabigyan po rin po kayo ng first reading of the day. Yan. Tingnan po natin to, hindi ko makita yung okay. Yan, so tingnan na po natin kung ano po ang makikita natin sa reading of the day. I hope napanood nyo na po yung first, second, third. Kanina ko lang po na mga 6 na ilabas yung fourth. Nakalimutan ko po siyang i-upload, no? Pero I hope mapanood nyo pa rin po siya. Kasi very malalim din po yung ating nabasang yan. Palasahin lang po natin mabuti. At pili na po tayo ng 20 cards. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Huwag niyo pong skip to. Dito po tayo kumukuha ng energy sa inyong mga nagnunood ngayon. Ano? Yan. For your first card for today, Tuesday, nakikita ko po there is no motivation. No? Wala po siyang gana ngayon. Wala po siya sa mood ngayon. Ano? Talagang ngayon po ay wala siyang kagana-gana sa mga bagay. Wala po siyang ganang tumayo at talagang parang pakiramdam niya po ay talaga po siya ay nanghihina. No? Wala siyang passion, lack of motivation, tamad na tamad po siyang gumalaw, tamad na tamad po siya sa buhay. No? Sa totoo lang, pinagsisisihan niya po na ginusto niyang magkaroon ng freedom at iwanan ka at restorein yung control niya, no, na kumbaga gusto niya siya lang muna sa anong to, no, sa pagkakataon na to, gusto niya po na siya muna, gusto niya po sana ay wala ka, no, parang gusto niya po muna ay talagang gusto niya muna pong umalis at gusto niya muna po talagang yung makaramdam ulit ng freedom na pagkabinata, pagkadalaga. Pero sa totoo lang po, ayan, no? Pinagsisisihan niya naman po, no? Siya po ay burned out and overstressed, no? Sa mga oras pong ito, ang taong ito talaga ay, sabi ko nga sa inyo, walang gana.
bukod doon, siya po ay burnout at overstress. Parang problemado ito. At talagang stress na stress to sa buhay. Kung makikita mo po, ito po ay pumayat. Ito po ay naging haggard at tumanda ang itsura. No? Bukod tanging kayo na lang po ang gwapong-gwapo dito, pero sa totoo lang, sa iba po ay hindi, no? No? Ginusto ka na po niyang iwanan, leaving behind, walking away. Ginusto niya po talaga lahat na nangyari ay talagang hindi niya po pinag-isipan, ano? Talaga pong siya ay nakaramdam ng biglaan lang to, no? Biglaan lang po ito na ginusto na niyang umalis. Ginusto niya pong umalis, gusto niya pong iwanan ka, at talagang namblema po siya ngayon, no? Ngayon po siya talaga namblema kasi hindi niya po sinasadya na siya po ay mamblema, no? Talagang ang nakikita ko po dito ay talagang totally, no? Gusto niya dating mag-disappear sa'yo. Ngayon, gusto na naman niyang mag-appear at ayusin at kunin, ano, lahat po ng nawala sa kanya. Nung nawala ka, gusto niya pong ibalik sa kanya, at pati po yung atensyon at pagmamahal mo, no? There's awakening and reflection. Para po siyang nagising, para po siyang biglang nagising, para po siyang biglang nagulat, no, sa mga pangyayari sa buhay niya na hindi na po niya alam bakit po niya napasok, bakit daw po niya nagawa, no? Sa totoo lang, ayan po, oh. Nagpapanik po ito, no? Nagpapanik po ito sa nangyayari sa kanya. Nagpapanik po ito at hindi niya po maintindihan kung ano po ang pakiramdam niya, no? Sa mga oras na to ay hindi niya po alam kung bakit daw po siya nakakaramdam ng matinding panic, no? Para po siyang natatakot o siya, sa umaga pa lang siya ay nababagabag na, para po siyang balisa, no? Ay, sinasabi ko nga po sa inyo, tamad na tamad itong taong to, no? Lahat po ng gawin niya ay wala kasing resulta, no? Nagtataka siya, ano nangyari sa akin? Hindi naman ako ganito. Bakit ngayon parang lahat ay walang resulta? Lahat ng parang malas, no? Para raw po siyang minamalas at hindi niya po maintindihan bakit, no? There is this emotional immaturity, no? Ang taong po ito ay kulang pa sa maturity when it comes to serious matters, at talagang nahihirapan po itong taong ito. Ayan, may immaturity pa po ang taong ito. Medyo kulang pa po siya pagdating sa maturity when it comes to relationship, no? Ngayon, naiisip niya po talaga ang inyong samahan, ano? There's partnership here. Naiisip niya po yung masasaya niyong alaala. Hindi niya po alam kung ano yung gagawin niya para po makabawi sa iyo. Dahil sa totoo lang po, ayaw niya rin po talagang ibaba yung pride niya. Gusto niya po talaga daanin ka muna sa kwento-kwentuhan, pakaibig-kaibigan ulit, pa-open-open ng mga problema, pero gusto niya po ikaw ay mapunta sa bihag niya ulit, no? Gusto niya po talagang makausap ka, at gusto niya pong mahulog ka ulit sa bitag niya, no? Gagawa siya ng paraan para mahulog ka ulit sa kanya, at kinuha ko po yung right words sa isip ko,
Gagawa siya ng paraan para mahulog ka ulit sa kanya at mahalin mo siya ulit. Makalimutan mo po yung mga ginawa niya, no? Gusto niya pong makalimutan mo yung mga ginawa niya. Gagawa siya ng paraan para mahulog ka ulit sa kanya at mahalin mo siya ulit, no? Na hindi nasasakripisyo yung kanyang pride and ego. Nako. Nag-iisip po ito, head over heart, no? Siya po ay nag-iisip ng malalim at kung paano daw po ang style and strategies na gagawin niya sa iyo para ikaw ulit ay mahulog sa bitag niya. You know, maybe ito ay magpapaawa sa iyo. Maybe ito ay talagang magkukwento ng mga problema niya sa iyo. Yung gusto niyang maawa ka ulit sa kanya. And from there, sasabihin niya talaga na iba ka, ikaw pa rin ang iba, nagkamali siya sa pagganyan sa'yo, no? So, yan po yung mga nakikita natin dito. There is no direction sa buhay niya kasi ngayon, ano? Parang unpredictable po ang takbo ng buhay nitong taong to dahil po sa ginawa niya sa'yo. Oh, technically, ayan ang problema niya. Oh, only upwards can get worse. Ayan, sa nakikita ko po sa kanya, ay ikaw ay magiging maayos na sa buhay mo, no? Wala ka na pong pupuntahan pa na mas gagrabe pa sa sitwasyon mo ngayon. Ayan na po yun, no? Yung lahat ng sakit, ayan na po yan. Pero gagaling ka, makakalabas ka dyan sa sitwasyon na yan. Pero feeling ko lagi kanyang minimeditate at guguluhin ka ang isipan mo sa pamamagitan ng pag-meditate, no? Ang tao po ito ay talagang nag-meditate, no? Iniisip niya po kung ano daw po ang gagawin niya to win you back, no? Gusto ka po niyang mapanalo ulit pero hindi naman po niya alam kung ano po ang gagawin niya sa buhay niya. Technically, itong taong ito ay, sabi ko po sa inyo, gagawa yan ng paraan. Talagang lahat ng paraan ay gagawin niya. Mapansin mo lamang po siyang ulit, no? There's tension, ano? May tension dito ako nakikita, broken communication. Hindi, maybe for some of you, wala talaga kayong usap-usap. For some of you, sinisimulan ka ng kausapin paunti-unti, no? Pero yung mga style niya po dapat ay hindi makakawala sa iyo, ha? Kasi sa nakikita ko po yung style po nito ay matindi, no? Talagang yung style po nito ay somehow ay ayan, no? Talagang hindi niya po yan babaguhin, ano? May mga style po ito na paawa effect, no? May style po ito na parang ikaw yung may kasalanan, kaya ikaw naman ay makukonsensya, no? Parang pinalalabas niya na ikaw ay may matinding kasalanan sa kanya o pinagpasensyahan kanya, kaya naghiwalay kayo kasi po kasalanan mo. Panay ka daw pagbibintang, napapraning ka daw, etc. na parang ikaw lahat ang may kasalanan, pati ang pagpatay kay Rizal, ikaw din ang may kasalanan, no? So technically po, ayan, ano, kailangan mo pong ayusin yung iyong sarili, no? Kailangan kung ito ay babalik man, kailangan sincere siya, at kung ito man ay babalik, kailangan po maayos po ang pag-iisip mo, no? Na hindi ka po basta-basta mauutulang nito at ano po ba talaga ang dahilan ng pagbalik niya. Yan ang dapat mong makita. Ano po ba ang dahilan, no? Bakit kailangan na makipagkita at makipag-usap at balikan ka? Ano ba ang purpose niya? Kailangan mo po munang malaman ano po ba ang purpose nito sa buhay mo, no? Kasi kung hindi po niya gusto niya lang ulit bawiin ka, gusto niya lang ulit mainam ka sa kanya for the sake na, alam mo yon, na gusto niya lang at wala naman siyang patutunguhan kayong dalawa, ay mag-isip ka muna po ng doble, triple, no? Kailangan mo po maging pasensyosa sa mga buhay na nangyayari sa iyo ngayon dahil marami pong blessings
marami po blessings na darating sa iyo, at sa totoo lang po, yung mga blessings na darating po sa buhay mo ay sadyang mas magiging masaya ka. Ayan po yung nakikita ko, no? Kaya dapat mas maging maingat ka pa, no? Kasi na-take advantage ka po nung una, no? Talaga pong nagamit ka po, no? Sa sobrang bait mo po, talagang makikita ko dito na nag-take advantage sa iyo itong taong to. Ngayon, meron naman ako nakikitang resentment and desire to reconcile with you. Parang gusto niya po na maayos kahit balikan ka. Pero siguraduhin mo po sa sarili mo na ito ay okay na, ha? At talagang wala po itong magiging, tandaan mo po, no? Ito po ay walang magiging sablay ulit, no? Na magiging mas masaya ka pa po sa mga darating na buwan at araw sa buhay mo, no? Marami po siya naging impulsive decision, so make sure po, ha? Make sure na talagang magiging okay ka po sa mga susunod na araw sa buhay mo. Marami pong darating na bad luck sa taong ito. Marami siyang problema na walang control, no? Na talagang hindi niya po maiiwasan kahit ano pong gusto niyang iwas, hindi niya po maiiwasan ito. At sa nakikita ko sa susunod na panahon, lalo pong mahihirapan ang taong ito. I will tell you, no? There is this entrapment and self-victimization. Siya po ang gumawa niyan sa sarili niya. Siya po ang gumawa niyan at nagbiktima sa sarili niya at nagtrap sa sarili niyang kapahamakan. Yan po ang nakikita ko at yan po ang mangyayari sa kanya sa mga susunod pang araw sa buhay niya. Kaya ikaw po ay mag-ingat kasi gusto na naman itong gumawa ng paraan ulit para ikaw ay mahulog na naman sa kanya, maawa na naman sa kanya, at gusto niya pong parang nandyan ka na naman palagi para sa kanya, no? Ayaw niya po na mag-move on ka. So gagawa po ito ng paraan para hindi makapag-move on, para ikaw ay mahulog ulit at maawa sa kanya. Okay, that's it for your first reading of the day. I hope na naka-resonate po kayo. And if you do, can you please give me a like and comment down below, and please click the bell para naman po updated kayo sa ating mga latest upload na videos at hindi po kayo mahirapan. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. And for those of you who would like to have a private reading with me, you can message me po at Lady Lee Elena, that's LADYLY Elena. Nasa dulo po yan ng ating video. Diyan nyo lang po ako makukontak. That is my official and only legit FB account. Nilabas ko rin po dyan ang mga fake account ng ating Lady Elena na scammer at nanghahak, at sana po ay maliwanagan kayo lahat, lalo na po pag message kayo, maging ma-wise po kayo na huwag po kayong magpadala sa kanila. Okay? Maraming salamat po. And God bless you all. I love you all from the bottom of my heart. And ang lagi ko pong bilin sa aking mga ever loyal, solid, and faithful na Lady Elena family is to wake up each day, do 3 things that will make you happy for today, prioritize yourself, be grateful, no? Lalo na po tayo ay nagising ng healthy at nagising pa po tayo. Life is a blessing. A huge blessing to each and every one of us. And also, you have to love yourself because self-love is still the best love of all, okay? And you have to realize that life is so short. Don't make it shorter by stressing yourself from all the pains and heartaches na binigay sa inyo na kahapon. Just surrender everything to the divine universe and just let go and let God write your life and love story. Ako po ay magbabalik for our second reading of the day. For the meantime, I hope na napanood nyo po lahat, no? Even the fourth reading kaninang na-upload ko ng maaga. Pagpasensyahan nyo po, nalita ko ng upload. Pero, ayan na po, nandyan po yung bonus reading kagabi. And ngayong umaga, ang ating first
reading of the day. Okay, maraming salamat po sa inyong lahat. And please, no skipping of ads. Tulong nyo na po yan sa ating channel. And for those of you who would like to give me a super thanks for this video, I would really appreciate that and love that from the bottom of my heart. Lalo na po, no, na nagsisimula na po tayong mag-ipon para sa ating One Love a Day. Ay, maraming salamat po. Thank you and God bless you all. Bye! Okay, update po, may nagpanggap pong subscriber natin na siya po ay magpapahula sa fake na Lady Elena, kaya ayan, hinihingan po siya ng $80 at ang cell po niya ay nabigay at nakuha. Ang pangalan niya po sa cell ay Julian Albert, no? Siya po ay may cell account din, kaya mag-iingat po kayo. Ayan po, no, kung sino man po yung scammer na Julian Albert na yan, no, iinsensuhan po natin yan para siya po ay makonsensya. Kung wala man po siyang konsensya, at least po bumalik sa kanya lahat po ng kanyang ginagawa at maling-mali po yan, ano. Basahin niyo po lahat yan, makikita niyo po, ayan po ang cell number niya at Julian Albert na yan, ano, para po talagang ma-report din po natin yan na siya ay gumagamit ng cell account na Julian Albert. Mag-ingat po kayo, ayan po yung number niya, ayan po yung pangalan niya. Huwag po kayong magpauto. Nakita nyo naman po, no, napakalayo po ng pangalan ko sa pangalan ng pinagsisendan nyo po ng account o ng pera. Kaya mag-ingat po kayo at beware sa scammer na to. At talagang ayan po, pinost ko po ang kanyang pangalan dito para maging babala po sa inyong lahat. Maraming salamat po. At mag-ingat po kayo, pakireport po ang page na yan, ang messenger niya na Lady Elena. Maraming salamat po and God bless you all. Ayan, sa susunod po makikita niyo yung account niya na ire-report niyo. Salamat po na marami. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Ako po ay muling nagpapaalala sa inyo na mayroon pong lumalabas sa FB at Messenger account na fake account po, no, nang hihingi po ng $25 through PayPal at hindi po yan totoo. Huwag po kayong maniwala dyan. At pag sinabi mo po na gusto ko pong marinig ang boses nyo or makita kayo, ang sasabihin po ay magbibigay kami ng link. Buksan mo yan at pagkatapos ay makikita mo ako. Huwag po kayong maniniwala dahil yan po ay hindi totoo. Yan po ay isang malaking scam na pag binuksan nyo po ay mahahack po lahat sa inyo. Mahahack po ang inyong mga personal details. Lahat ay mahahack. Ako po ay nalulungkot na ito po ay nangyari, ngunit sa talagang may mga tao pong masasama at may mga tao po talagang hindi makatiis na hindi gumawa ng masama sa ibang tao. Pero maging aware po sana kayo, tulungan niyo po ako, i-report po natin yung fake na yan at sa FB para siya po ay mawala na at wala na po siyang mabiktima pa, no? Nandyan po lahat ng details at maraming salamat po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong lahat at mag-iingat po kayo.